Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? Parang tulong po. Tulong po? Oo. Taong dekada 90 nang simulang itayo ang gusali at resort na ito. At pagkalipas ng ilang taon, ito ay nalugi at pinasara hanggang sa tuluyan na itong maabandona. At ayon sa tagapagmahala ng lugar na ito, noong ito ay nag-ooperate pa, ay minatagpuan ng isang katawan na wala ng buhay sa isa sa mga kwarto dito. At simula daw noon, ay marami na daw silang kababalagan na nararamdaman sa lugar na ito. Kaya ngayong gabi, ay samahan nyo kami libutin at tuklasin ang mga misteryong nababalot sa lugar na ito. Kinagabihan ay pinasok ko munang mag-isa ang abandonadong resort na ito. Kung mapapansin nyo, para ito yung driveway ng resort. Kasi kabilaan yung gate nyo. Sa bungad pa lang ay nagkalat ng mga sirang parte ng resort na ito. Pati ang pintuan sa main entrance na ito ay gibana. So halos wala na rin tong laman. Pero nandito pa yung bar counter na ito. Ayun yung pinaka bar counter niya. Halos pasira na at kupas ng pintura ng mga bar counter nila at hinayaan na lang to dito. Tapos yung kisame dito, bagsak na talaga. Halos gibana. Napansin ko rin yung kisame naman. Para siyang para siyang mga clouds na design. Tapos dito puro pinagtanggalan na kahoy na lang siya. Feeling ko dati, may mga lamesa to dito. Itong area na to. Ito talaga yung parang restaurant nila. Dito rin yung receiving area nila. Sira na din ang ibang parte nito at halos nagsibagsakan na ang bubong nito. Tapos ito, parang ito yung VIP nung restaurant. O siguro ito yung pang private party nila. Itong area na to. Sa gilid banda ay makikita naman ang kanilang private area at halos pag-iba na rin ito. Sira na rin yung bubong dito. Kaya siguro yung mga sahig dito, kadalasan basa. Kasi wala nang bubong eh. Yung mga bintana dito, sira-sira na rin oh. Wala na yung mga salamin niya. Medyo creepy tong parte ng resort na to, guys. Siguro dito tayo mag-investigate mamaya. Pagkatapos ko libutin ang loob ng restaurant ay lumabas na ako para i-check naman ang labas na parte ng resort na ito. Simulan natin mag-ikot dito. Bali, dito ko muna sinimulan mag-ikot sa bandang gilid. Dito natin simulan. Medyo maingay lang dito kasi katabing kalsada to. Kung makikita nyo, itong nasa sahig, puro styro to. So yun yung lalakaran natin ngayon. Tara, kunti na natin to. Bago ko malibot ang lugar na ito ay kailangan ko munang daanan ang mga styro na nakakalat sa sahig. Explore lang natin yung area dito, guys. Sobrang daming langgam sa sahig na nilalakaran ko kaya hirap na ako pasukin ang mga kwartong mga nakita ko. Medyo maraming langgam lang. Daming langgam dito, guys. Hindi ko mapasok yung ibang parte dito. Pagdating ko sa gitna ay may nakita akong isang pinto na kwarto na pwedeng pasukin kaya pinuntahan ko na ito. So ito parang mga kwarto rin to dito. Ang ganda pa ng kwarto na to. Kaso medyo giba na yung ibang parte niya. Puro tubig din yung sahig. Siguro ito yung mga kwarto dati. Buo pa yung tiles niya. Tapos ito yung pinaka CR na itong kwarto. Kaso wala na siyang laman. Wala na rin yung pinaka toilet bowl na ito. Lumabas na ulit ako para libutin naman ang ibang parte ng resort. Doon tayo galing kanina. Diretsuhin lang natin to. So itong parting to, parang ito yung mga likod ng kwarto.
Pero may tagusan din siya dun sa harapan. Tapos puro damo-damo na rin dito, guys. Medyo creepy lang yung dadaanan ko ngayon dun. Pagdating ko sa dulo ay bumungad kagad sa akin ang isang villa na to. So ito may isa pang parang villa nila dito. Kaso hindi ko na siya mapasok Puro damo-damo na rin siya. So kanina guys, sabi sa amin ng caretaker, meron pa daw swimming pool to dun banda. Kaso hindi na natin mapuntahan kasi nga puro damo-damo na siya. Ayan matataas na yung damo. Wala nang daanan papunta dun. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang marating ko ang kabilang parte ng resort. So itong area na to guys, ito naman yung mga kwarto-kwarto dito. Halos magkakamukha lang naman siya. Tapos dun tayo galing kanina, bali umikot lang tayo. So try natin pasukin yung isa sa mga kwarto dito. So ito, kwarto rin siya. Bali dun tayo dumaan kanina sa likod niyan. Sa puntong ito ay sinubukan ko ng pasukin ang isa sa mga villa dito. Ito guys, pwede siguro natin pasukin to. Check natin kung ano nasa loob nito. So ito yung isa sa mga kwarto dito. Ito lang yung pwede pasukin kasi iba basa yung sahig. Tapos ang daming mga damo-damo. Dito okay pa yung tiles niya. Halos buo pa talaga lahat Gagamba dun guys Anong gagamba Takot baka tumalo na. Tapos ito, merong isang CR. Siguro magaganda yung kwarto na ito dati. Talagang giba-giba lang yung ibang parte niya. Lumabas na ulit ako para suriin naman ang katabi nitong silid. Check naman natin yung kabilang kwarto na ito. Halos ganun din yung itsura. Pero ito, mapapansin nyo, giba-giba na yung tiles niya. Halos pares lang yung mga itsura ng mga kwarto dito. Para siyang studio type. Ito yung CR na ito. Halos bagsak na talaga yung iba. Pero yung mga tiles dun sa dingding, buo pa Medyo lumalalim na din ang gabi sa mga oras na ito. Kaya tinawag ko na aking mga kasamahan para magsagawa ng isang paranormal investigation sa isa sa mga parte dito. Sa mga oras na ito ay nagbukas na ako ng spirit box at sinimulan na rin namin ang pagtatanong. Magandang gabi po. Gabi na. Umaga na ba Magandang umaga. Ganun. Dos na May iba po ba kami kasama rito maliban sa aming apat? Pwede ba kayong lumapit sa amin? Maya-maya lang ay unti-unti nang may nadedetect na frequency ang EMF meter na dala namin. Ayun, pumapalo Wala? Oo nga Pwede mo pagalawin yung mga ghost ball? Ilaw yan pag pinagalaw nyo. Nagpailaw ka nga. Nang sabihin namin na pailawin at lapitan niya ang aming mga kagamitan, ay bigla naman silang nag-respond sa aming spirit box. Parang tulong po. Tulong po? Oo. Sabi tulong po? Oo. Tulong? Tulong po, parang ganun. Pwede pagalawin yung ghost ball. Para sa amin. Okay, magpatulog kayo, patulogin niyo yung mga gamit, equipment. Dito na rin ako nagtanong kung siya ba ang nagpapakita sa lugar na ito. Ikaw ba yung nagpapakitang white lady dito? Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? Babae, no? Boss babae, no? Ayun, no? Diba? Kasunod naman nito ay narinig ulit namin ang boses ng babae na sumagot sa aming spirit box. So, white lady daw yung Parang saan yan? Di ba white lady daw yung nagpapakita Oh? dito? Ano yun? Oo, boses babae. Ha? Oo. Parang maliit na boses. Sa oras na ito ay sinubukan naman ni Joko magtanong at ito naman ang mga narinig naming sagot. Di ba, nag-MOR na? Kasama ka ba namin? Katabi ka ba namin ngayon? Yun. Katabi ka ba namin? Hindi. Ako pa. Ako pa ang balik ng EMF.
Tabi? Parang tabi. Saan ka banda dito? Kanina tabi? Saan tabi? Gilid. Gilid! Oh, shoot! Tabi, tas gilid. Ang dami gilid. At maya-maya pa nang sinubukan ni Dax itutok ang EMF sa likod namin ay ito naman ang mga nangyari. Oh, shit! Ito sa tabi. Oh, paano dito? Oh, tabi. Ito, akala ko. Dito, paano? Dito nga, tabi nga. At dito na nagtugma ang mga sagot sa amin ng spirit box. Tulong. Tulong? O parang nakagutulong. Bakit yung tulong? Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka ng tulong? Maya-maya lang ay sinubukan na rin ni Val na kausapin ang nakakasalamuha namin. Ano nangyayari na? Ha? Hindi ko alam kung ano tatanong ko. Pero mo, asan siya banda dito? Saan ka ba? Nasa harapan ka ba namin? Tagiliran? Saan? Ano, nasa gilid ka pa ba? Saan gilid yan? Nasa ka ba? Parang ka. Saan ka banda dito? Oh, Nagtanong na din ako kung siya ba ang nagpaparamdam na white lady sa lugar na ito. sabi sa amin dito, meron daw nagpapakitang white lady dito. Ikaw na ba yun? Ikaw ba ito kausap namin? Sinubukan na rin namin magtanong kung ilan silang nananatili dito. Mag-isa ka lang bang ano dito? O may mga kasama ka ba? Ilan kayo dito ngayon? Pakiulit, ilan kayo? Hawakan mo naman yung isa sa amin, no? Kung sino. Uy, ano mo? Pagmirawan mo. Ha? Hawakan. Grabe ka naman. Hawakan yung isa sa amin. Grabe, binatakbo niya. Pag hindi umawak na yun ito sa likod. Medyo iba na ang pakiramdam ni Val sa mga oras na ito. Kaya napagplanuhan na namin na ihinto ang aming investigasyon. Tanong ko ba? Ikaw? Hindi mo na kaya? Bakit? Baka tanong ko, iba eh. Anong tanong mo? Hindi, baka tatanong ko, pogi ba ako? Oo. Tinanong ko, pogi na ako. Pag sumagot ako, oo. Sige. Tanong mo. Pogi ba ako? Pogi ba ako? Susubukan natin. Oo daw. Pwede? Pwede. Ano yan? Pera o ba to? Pera o ba yung? Pwede. Hindi yung ano, yung sa noo, yung lalagay sa noo. Pinayin nyo. Ano? Pinoy henyo? Pwede.